po yung description, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa kaisipan ni Maudigs po. Pero anya Mr. Maravillas, pig play daw ni Harry Roque na ang sabi, dulot ng frustration in hopelessness. Kasi po, pinag-iisipan na baka kasuhan sila ng inciting to sedition. Yung asawa mga kababayan ni Harimao, pinalitan na po, tinanggal na po sa pag-ibig. Wala kasing pag-ibig si Harimao. Wala nang pag-ibig sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin alam, na-appoint pala mga kababayan as Board of Trustees yung asawa ni Harry Roque, dating spokesman po ni Fintadigs. Ikaw niya, Fintadigs. Fintamao. Nagtatrabaho pala mga kababayan as member ng Board of Trustees ng Pag-ibig. Pero bakit niya Mr. Maravillas na paboran na pala si Harry Roque, yung asawa na appoint? Tapos si Harry banat ng banat sa Marcos administration. Yun nga po ang malamang dahilan kung bakit tinanggal. Pero anya Mr. Maravillas, bakit si Inday banat ng banat yung kanyang pamilya sa administrasyong Bongbong di pa tinatanggal? Yun din ang tanong ng mga mamamayang Pilipino kung bakit. Lalo na ng ating mga Marcos loyalist. Kayong mga Marcos loyalist, anong gusto ninyong mangyari po? Dapat na ba natanggalin, sibakin ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday? Kasi grabe yung pagmamaltrato ng kanyang pamilya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag-usapan po natin kasi right now, may nangyayari na po na cleansing, purging. After na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay magpalabas ng kautusan na lahat ng mga presidential appointees ng previous administration at ng present administration po ay isa sa ilalim po sa review yung kanilang mga appointments. So may evaluation siguro ng kanilang performance. Kung yung kanilang performance po ay akma sa bisyo ng bagong Pilipinas ng ating Pangulong BBM o baka mga kababayan, hindi man po sa naayon sa bisyo ng bagong Pilipinas, kundi ng fentanyl administration. O diba? O ito po yung balita. Release ng Presidential Communications Office 15 hours ago, PBBM appoints Doria Vilarde as acting member of Pag-ibig Board of Trustees. Ang pinalitan po ni Doria Vilarde, si Myla Roque, in-emphasize pa rito, the wife of former presidential spokesman Harry Roque. Hindi ninyo nalata, talagang in-emphasize pa sa balita. In-highlight. Tinignan ko yung page ni Harry Roque mga kababayan kung may reaction dito sa pagtanggal sa kanyang asawa. Tahimik si Harimao. What? Wala pang sinasabi mga kababayan. Ano Mr. Maravillas ang tingin mo? With all this purging and cleansing, susunod na ba si Inday? Nagpalabas po ng statement si Inday, Sabi ni Inday, magandaan yan ang relasyon namin ni PBBM. Lumarga si Inday po. Yan ang statement niya, yung lumarga papuntang Malaysia para sa yung conference po ng mga education ministers. BP Sara Duterte dumating na sa bansang Malaysia para sa Southeast Asian Ministers of Education Organization Council. Siya kasi yung napili, mga kababayan na Pangulo, bilang Education Secretary ng ating bansa.
Nakablock niya talaga si Inday. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang analysis mo, magtatagal pa ba si Inday as Education Secretary ng ating Pangulong Bongbong? Yan ang pag-usapan po natin, mga kababayan, kung si Inday kailangan pang mag-stay as Education Secretary. Kasi sabi nga ng mga analyst po dito, si Inday ay namamangka na sa dalawang ilog. Di ba? But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills para sa mga taga-Albay, PLDT, etc. Kahit isang bansa po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito, bumili ng ticket dito sa aming office. Pati sa sa mga hotels, may bayad center na rin po kami, may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova po. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung mga bagong equipments namin sa gym. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong tinitinda naming binibenta naming product. Eye Glow Serum po. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung aking anak na architect entrepreneur. Before and now. Diba? Ganda ng epekto po ng Eye Glow Serum. Dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas on FB. Para sa inyo po mga inquiries. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman, hindi po. Sa mga pulses pala ito, pinapahid-pahid. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patient po, try niyo po itong Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa mga kababayan? Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. So, balik tayo mga kababayan dito sa balita na yung asawa po ni Harry Roque pinalitan. Kasi po, trustee siya sa Board of Trustee member sa Pag-ibig. Yung asawa niya wala ng pag-ibig sa ating Pangulo. At sa Board of Trustee po, dapat mapagkakatiwalaan. Nakita siguro na para ganyan gumaganon-ganon na ito. O baka, mga kababayan, nang ma-evaluate yung kanyang performance po as Board of Trustee, hindi po na umabot doon sa standard ng Bagong Pilipinas. Kaya po, pinalitan siya. Pero niya Mr. Maravillas, malamang ang rason dahil sa walang tigil na pag-atake po ni Harry Roque na sa ating administrasyon. Hindi natin po maalis yung possibility ganon. Kasi, di ba, may kasabihan tayo, do not bite the hand that feeds you. Yung kamayan niya na nagpapakain sa'yo, wag mong kagatin. That is an old saying po. Saan ka man pulutin, binigyan ka na ng pabor. Di ba? Pagkatapos, ayaw mo pang tumigil.
Ito yung balita ngayon. Pag-ibig Fund. Roque's wife replaced as Pag-ibig executive. Tama lang po ito. President Ferdinand Marcos Jr. has replaced Myla R. Roque, wife of former presidential spokesperson Harry Roque, with Maria Lourdes D. Doria Vilarde as acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund or Pag-ibig Fund, representing the private employer sector. Tapos, di ba? Ito naman po yung balita galing sa mismong Presidential Communications Office. New appointee, Maria Lourdes D. Doria Vilarde, acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund, Pag-ibig, representing the private employer sector. Vice Myla R. Roque. Talagang hinighlight po dito sa balita ng Presidential Communications Office na asawa siya ni Harimao. Pwede naman baga na hindi nasabihin na asawa ni dating spokes? Pero talaga, in-highlight pa. Pwede bagang sabihin may bagong appointee. Tapos, silent na lang doon kung sino yung pinalitan. Ha? Talaga niya, Mr. Maravillas? Napansin mo yung ganon? Paano hindi mapansin? Talagang sinabi pang asawa. Wife ng dating spokes, Harry Roque. So, abangan natin mga kababayan kung ano yung magiging reaksyon ni Harry Roque. Malamangan niya lalong magurimentado. Hindi maguramentado siya. Nasa posisyon pa nga, na-appoint, binigyan siya ng pabor ng ating Marcos administration, pero iba yung ginagawa niya, yung loyalty. Nandun sa dating Pangulo, di pa appoint siya kay Digong. Doon siya sa binubuong separate Mindanao. Di ba? Nasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, doomed to fail. A constitutional travesty. It is foolish, ridiculous, preposterous po yung description, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, doon sa kaisipan ni Mau Diggs po. Pero anya, Mr. Maravillas, pig play daw ni Harry Roque na ang sabi, dulot ng frustration and hopelessness. Kasi po, pinag-iisipan na baka kasuhan sila ng inciting to sedition. Kaya piniplay down po ni Harry Roque. Pero anya, Mr. Maravillas, with all this cleansing sa mga presidential appointees, di ba si VP Sara anya, presidential appointee din sa pagka-education secretary, medyo naglangis po si Inday. Dati po hindi na nag-attend sa mga cabinet meetings. Pati nga nung December po, sa party ng mga cabinet secretaries, sa Christmas party po, absent si Inday. Ang tingin ko po, na-advisean po ng kanyang mga nakapaligid na sulsultans. Huwag ka anyang umalis. Huwag kang magre-resign. Kahit pikon na pikon ka na. Kasi anya, pag umalis ka sa unit team ng tuluyan, iniwan mo yung ating, yung Pangulong Bongbong Marcos, tumiwalag ka na sa kanyang cabinet, malamang anya, yung high ratings mo sa mga surveys, biglang babagsak yan. Kasi totally, i-reject ka na niya ng mga Marcos loyalists. Ini mo niya nakikita, BP Sara. Yung latest survey niya, tinalo ka na sa survey ng ating Pangulong Bongbong. 80% sa RPMD. Pagkatapos, 78% yung approval trust rating po ni Inday. Tapos, mga kababayan, si Martin pumantay na sa kanya. Si Martin Romualdez po, very aggressive ngayon, mga kababayan, sa kanyang mga ginagawa.
in support po sa bagong Pilipinas vision ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung latest, ipakita ko po. Bumuo sila ng Unity League. Unity League Sports Grassroots Tourney announce. Ayan po yung ating susunod na Chief Executive. Ayan si Martin Romualdez, mga kababayan. Tututukan na po ng House of Representatives yung sports. Bakit niya Mr. Maravillas pumasok yung Congress na sa sports? Di ba yung DepEd yung dapat? Si Inday po kasi wala na sa focus sa kanyang trabaho. Kaya naisip siguro ni Martin, i-assume niya yung mga hindi nagagampan ng responsibility ng DepEd Secretary. At saka po si Inday parang namumuro na. Naghihintay lang siguro ng tamang timing based doon sa kumpas ng kanyang tatay at kanyang mga sulsultan. At any moment, pag nakita nilang talaga niyang wala na to, makikipag-diborsyo na yan. Sa Unity, mga kababayan. Pero right now, ito yung sinasabi ni Inday. Okay pa daw sila eh. Basahin natin dito yung balita. Vice President Sara Duterte on Monday said that she and President Ferdinand Marcos Jr. are okay despite the hostility between her family and the President. Ayos pa niya kami. Ako din, ang basa ko po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, inaayaan lang si Inday. Hanggang magsawa na lang siya. Kasi, para walang isyo, mga kababayan, na hindi nagsimula yung pag-iwalay sa administrasyon, kundi si Inday yung humiwalay. Di ba? Pagkapala na lang niya, Mr. Maravilla. Siyempre, yung mga other members ng cabinet ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang sympathy niya siyempre sa ating Pangulo kasi siya yung appointing authority. Kaya nga po, makikita ninyo sa mga cabinet meetings, parang wala na yung dati na masasayang sasama nung mga, di ba, nung bago pa silang manalo sa mga cabinet meetings, nandun yung interaction between the members of the official family with the President and the Vice President. Pero ngayon po, may tension palagi. Si Inday po, makikita ninyo, malayo sa, nauupo siya na separate. May distansya doon sa other members of the cabinet. Lalo't inisnab na siya ng First Lady. Di ba? Yung paglarga ng ating Pangulong Bongbong Marcos papuntang Vietnam, iniwasan po ni First Lady Lisa Marcos. Sino ba naman yung hindi masasaktan? Yung asawa mo, banatan ba ng gano'n ng buong family ni Inday? Tinawag na tamad ni Baste at pinagre-resign. Tinawag na bangag at adik ng ganyang tatay. At sabihin pa, mga kababayan, na kung ako anya nasa posisyon pa, baka nakasama ka doon sa tukang. Talagang masasaktan sino mang First Lady o asawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit siguro kayo, asawa ninyo, tapos ginaganon-ganon ng kung sinong tao, siyempre, tao lang po, mga kababayan. Kaya si Inday inisnab ni First Lady, that is justified. Pero ang kahanga-anga, mga kababayan, yung pag-uugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos, wala siya. At ganon pa rin ang kanyang pagtrato kay Inday. Yun ang natura sa pag-ugali ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya pinapatulan yung kung anong mga masasamang pananalita sa kanya. Diretso lang siya kung ano yung mga schedule niya sa trabaho.
Diretso lang siya sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino na maiangat ang ating pamumuhay. So sabi rito, we have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We're okay in terms of our relationship, both personal and working. Sabi po ni Inday, nang lumarga ito papuntang Malaysia, doon na sa Malaysia pala, nang tanungin siya ng mga reporters doon. However, asked about her relationship with First Lady Lisa Marcos, Duterte merely responded, I have no comment as of this time. Iniwasan niya na mag-comment, mga kababayan, as of this time. Ibig sabihin, nire-reserve niya yung kanyang comment sa mga susunod na araw, depende siguro sa mangyayari sa kanya as DepEd Secretary. Pag totally, mga kababayan, mawala na yung tiwala sa kanya ng ating administrasyon, ng ating Pangulo lalo na, at sibakin siya, in which case ako, sa tingin ko po, hindi gagawin ng ating Pangulong Bongbong. As much as possible. At hihintayin na lang ng ating Pangulong Bongbong na siya yung umalis. Di ba? Siya yung humiwalay. Duterte also said that she and Marcos have not discussed the accusations made against him by her father, former President Rodrigo Duterte, nor have they addressed her brother, Davao City Mayor Sebastian Duterte's call for Marcos to step down. The said accusations were made during a prayer rally doon sa Davao. Alam na natin ito. Background story ng report ng Inquirer. As a background, Sarah for her part dismissed Baste's call as brotherly love as she attributed Baste's actions to the despicable treatment she's been receiving from some allies of Marcos. Masama daw yung pagtrato kasi sa kanya ng mga kalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ganon yung naging reaksyon ni Baste. Baliktad po yung kanyang mga sinasabi. Ang masama ang pagtrato from the very beginning po. Yung kanyang pamilya, yung kanyang tatay, never po na trinatong maayos yung ating Pangulong Bongbong during the campaign pa. Yung akusasyon sa pagiging bangag, hindi na bago noong eleksyon pa. Kaya walang base po, mga kababayan, itong sinasabi ni Inday na masama yung pagtrato sa kanya. Nagsimula po ito doon sa confidential funds. Iatras pa natin, doon sa attempt kay Martin Romualdez na tanggalin as Speaker of the House ni Hilo Garci po, kung saan hindi man siya kumampi kay Martin Romualdez, imbes na kumampi siya kay Martin Romualdez na nangampan niya sa kanya, kumampi si Inday kay GMA, tapos nagsalita na siya ng tambaluslos. Nakalimutan na ni Inday na si Martin naging parte ng kanyang pagkapanalo, campaign manager niya eh. Nagpasalamat pa nga po, mga kababayan, at lalong tumindi doon sa pagtanggal ng confidential funds na siya man lang po yung nagsabi, bahala na niya kayo. Yun pala, masama yung kanyang loob. What? Kasi gustong-gusto niya na ma-retain talaga yung confidential funds. Bakit niya, Mr. Maravillas, inuulit-ulit mo yung ganong background story? Kasi inuulit-ulit nila yung kasinungalingan. Binabaliktad nila, minamasama nila, mga kababayan, yung mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong. Yung kanilang masamang ugali, hindi nila napapansin. Tama ba, mga kababayan? Pero anya, Mr. Maravillas, lalo yata na titindi yung pagselos ng kampo ni Inday sa kampo ni Martin Romualdez. Malamang, mga kababayan, kasi si Martin po, ito na siya, bumuo na po ng Unity League Sports. Unity League Sports, grassroots tourney, announce. Magtutournament po. Buong Pilipinas, mga kababayan, nagsanib puwersa. Yung PTV, pagkatapos yung Congress.
At nilunsad nila yung tinatawag na Unity League. Ayan po. Bakit niya, Mr. Marabilla, sinasabi mo na baka mag-selos yung mga DDS, yung Kampo ni Inday? Ipiperceive naman po ito na itong galawan ni Martin pang 2028 presidential elections. So, pampolitika niya yan ni Martin Romualdez. Lahat ng galaw ngayon ni Martin, binabantayan po nila. Kinukulayan ng politikal yung pag-ikot-ikot ni Martin Romualdez with the members of Congress sa pagtutulong po sa mga nasalanta ng, kaya nga po doon, pinulitika sa Davao. Hindi pinapasok yung team po ni Martin Romualdez para tumulong doon sa mga nasalanta ng baha, pati yung pagtulong sa mga biktima ng baha at landslide. Inaluan po ng politika. You see, sabi po ni Saldico, yung Chairman Committee on Appropriations, dapat sa ganitong mga sitwasyon, kalimutan natin muna yung hindi pagkakainintindihan, kundi yung pagsaklolo sa mga nasalanta, yun ang dapat inuuna. Tama naman po si Saldico. So malamang sa malamang, kukulayan nila itong Unity League. Ayaba, the state-run People's Television Network, PTV, has launched the Unity League, a grassroots tournament for sports that aims to produce potential national sports athletes under Team Sibol. Para sa initial venture po, itong Unity League will hold the Mobile Legends Bang Bang Nationwide Tournament, open to all local government units willing to field their squads. Ito pa naman mga kababayan yung kinababaliwan ng mga kabataan. Di ba? Mobile Legends. Grabe po yung nagkahilig dito sa ating mga kabataan. This was announced by PTB General Manager Annalisa Puod during the press launch of the league Monday sa Midas Hotel po sa Pasay City. Sasabi diyan sa balita, apart from providing the needed TV coverage along with broadcast partner, Intercontinental Broadcasting Corporation, IBC13, Puod was able to enlist the help of the House of Representatives and the Philippines Sports Commission to bolster the league's logistics. So sabi rito, the lifeblood of any sport is at its grassroots, sabi po ni Puod. And PTB is proud to be a part of the Unity League, which will become a training pool for sports talent in the country. It's time for us to claim our dominant place in sports the way we have in other disciplines such as boxing, billiards, track and field, martial arts, basketball, and more. Matindi talaga niya, Mr. Marabilla, si Speaker Martin Romualdez. Yan po ang mindset ng bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Yung laging iniisip po, yung kabutihan ng mga mamamayan at dito yung kapakanan ng ating mga kabataan, yung pagkahilig nila sa sports para mailayo po sa masasamang bisyo. Si Inday po, napabayaan po yung ating mga kabataan. Yung ginagawa ni Inday, mag-distribute ng pulburon. Sabihin pa na ito, pulburon. Nakaka-addict niya ito. Masamang impluensya po. Diba? Si Martin po, yung sports, ang kanyang tinututukan ngayon, talaga niya, Mr. Maravillas, malayo yung dalawa pagdating sa sa kaisipan. Kaya sabi po ni Martin Romualdez, as the leader of the House of Representatives, I assure you that we are fully committed to supporting the development of sports in the country. We believe in the power of youth, innovation,
and technology to bring about positive change. Together, let's make history and prove that the Philippines can be a dominant force in sports, just as we have been in other sports disciplines. Remember, Anya, every champion was once a contender that refused to give up. So I encourage you to seize this opportunity, to dream big, and to work hard. The future of the Philippine sports looks bright, and it's up to us to ensure that it shines on the world stage. Global anya talaga yung mindset ni Martin Romualdez, Mr. Maravillas. Hindi po pipitsuging university graduate si Martin Romualdez. Sa ibang bansa po siya, Tingnan ninyo yung credentials niya. Academic qualifications. Hindi po galing dito. Di ba? Kaya globally competitive po si Martin Romualdez. Pagdating sa mindset po, malayo yung Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinubog siya sa ibang bansa mag-isip para yung mga mayayamang bansa at kung yung meron sila, meron din po tayo. Yun ang dream po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya silang dalawa po talagang sanggang dikit. Sabi rito sa balita, seemingly impressed by the Unity League's goal, no less than House Speaker Martin Romualdez committed to raise the financial bonanza being offered by the tournament. We want to inspire our stakeholders here. We are upping the ante or stake, yung premyo. So we will be awarding to the champion 2 million pesos. Second place, 1 million pesos. And third place, 500,000 pesos, sabi po ni Martin Romualdez. So initially, PTB offered a total cash prize amounting to 1 million pesos with 500,000 going to the league's inaugural champions. The speaker was accompanied by Congressman Saldico, chairman ng Committee on Appropriations. So sabi dyan, the first season of the Unity League will feature Mobile Legends as our first game title in the upcoming seasons. We would want to organize other sports categories such as League of Legends, Dota 2, Valorant, and Tekken, sabi po ni Marcelo, yung Philippine Sports Organization Executive Director. Magsasagawa po sila ng regional qualifiers, namely in North Luzon, South Luzon, National Capital Region, Visayas, and Mindanao. Maganda yung yung tawag po Unity League para yung mga Mindanaoans po hindi umiwalay. Kasama yung Mindanao, mga kababayan, gustong iwalay ni Digong para hindi umiwalay, hindi makuha yung mga kabataan na sumuporta dito sa mga seditious separatist leaders, mga kababayan ng ating bansa na gustong windangin mga kababayan ng Pilipinas. Ayos niya yung strategy niya. Talaga niya ma-insecure niya yung mga Duterte. Yung kwampo, bugso ng damdamin man lang po ito, yung sinabi ni Digong. Mismong mga kaalyado niya, mismong si Roque ang nagsabi na out of frustration man lang at malamang dahil sa epekto ng pagtira ng di ba? Yan man lang po, mga kababayan, yung ating mga magagandang balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.